Pero ang nangyari, hindi naman ganun kasi. Kasi alam natin, puntahan na lang natin yung talata mga kapatid. Sige, pakipagatan yung mga Biblia. Sa Matthew. Sa Matthew chapter 26. Kumuha tayong mga tagabasa, mga magbatikan tagabasa natin. Matthew chapter 26, verse 21 up to verse 25. Yan. Pakibasa of Brother. Una kami mo, brother, hindi ikaw, ano? Yan yung si Brother GR. Brother GR, Pasoyo, basa. Wala bang mic dyan? Salamat, Pasoyo. And after this, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me. Hanggang ano siya, bro? Hanggang 25. And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me. Ano verse na? 85. 23. And he answered and said, I one. The Son of Man goeth as it is eternity. But who art the man by whom the Son of Man is betrayed? It has been good for that man if he has not been born. 24. Either, what about this? Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, it is eaten unto him from that time. Yun. Salamat. Pagpasasundan niyo ba mga kapatid? So ito yung pag-uusapan natin sa kalalagay ni Judas. Tingnan nyo ha. Balikan po sa akin Biblia sa Tagalog natin sa akin. Sa verse 21, at samantalang sila'y nagsisikain at sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkalulo na isa sa inyo. Verse 22, at sila'y lupahang nangamanglaw, nakalungkot ang mga mukha ng mga apostol ng mga alagad sa panahon yun. Nung sinabi ni Kristo na isa sa kanila ay mga kalulo. At napagsimula ang bawat isa na magsabi sa kanya, ako baga Panginoon? Verse 23, at siya'y sumagot at sinabi, yaong kasabay kung idampot ang kamay sa pinggan, ay siya ring magkakalulo sa akin. Verse 24, tingnan nyo ha, ang anak ng tao ay papanaw, sabi ni Kristo, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapwat, tingnan nyo ha, datapwat, sa abang niyaong taong magkakalulo sa anak ng tao, mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak. Mabigat na statement yan mga kapatid. Mabuti pa sana sa taong yaon ang magkakalulo sa akin ay hindi na siya ipinanganak. Mabigat yun mga kapatid. Sabi ko na sa ating mabigat yan. Para bagang kung titignan natin ang kaisipan natin bilang tao, aba, para bagang wala ka siyang karapatan. Inalisan na siya ng karapatan, kalayaan, na gusto maligtas sa kanyang sarili. Nakita niyo ba? Nasundan niyo ako mga kapatid? Parang inalisan na siya ng kalayaang maligtas sa kanyang sarili kaligtasan. Kasi sinabi na ni Kristo eh. Buti pa sa taong ito ang hindi na sana sa ipinanganak
Tuloy tayo. Sa verse 25, tingnan nyo. No, magdiba ang Jesus Cristo na mabigat na panalita, mabuti pa sana sa taong ito na hindi na itinanganak. Ano ang sagot sa verse 25? At si Judas, na sa kanya'y nagkanulo, ay sumagot at nagsabi. Tingnan nyo ha? Tingnan nyo kung sino ang tinamaan bilang guilty sa panalita ni Cristo. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang sinabi ni Judas. Ako baga, Rabi, sabi ni Judas, anong tugon ni Cristo? Sinabi niya sa kanya, ikaw ang nagsabi. Napapansin niyo ba mga kapatid, minsan pag ang tao, pag siya ay mayroong mga plano sa kanyang sariling kaisipan at mayroong nakapagsabi, nagigilid siya ng isang tao, nakapag-react agad si Judas, so ibig sabihin mga kapatid, mayroon siyang plano talaga na gagawin niya kay Kristo. At alam niyo ba mga kapatid, ang kanyang planong ginagawa, may tama para sa kanyang sariling kaisipan. Pero kung titingnan natin, sinasabi natin ni Bertanti, sariling diskarte ang ginagawa ni Judas. Tingnan natin ha, tuloy tayo, kasi makapag-push yung oras ko. Ang share ko kasi dito, ang pag-inspiration ni Judas ay patungo sa kapahamakan. Kasi marami tayong mga napapakinggan, mga kapatid, maging sa kasamahan natin ng mga end-time believers, na sinasabi nila, si Judas talaga, nakatakda na talaga yan, na mapahamak. Parang wala na siyang, wala siyang kalayaan talaga na, wala na siyang karapatang maligtas talaga. Pero, sa progressive na kaunawaan, ayon sa ating mga napag-aralan, ayon sa ating mga natutunan, pwede ba at maaari pa ba si Judas na maligtas? Amen. Pwede naman pala eh. Pero bakit maraming sinasabi ng kasulatan na si Judas talaga mangyari ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang mga pinaplano upang maganap at mangyari din ang mga nakasulat sa Biblia? So, ibig sabihin, nakahula na lahat ng mga gagawin ni Judas patungkol kay Kristo. So, saan kung paraan yun? So, ibig sabihin, sa kaisipan pa lang ng Diyos, may tawag tayo dyan eh. So, tawag na dyan. Yung, by foreknowledge of God, nakita na ni Judas. Pero alam niyo, tinanong ko ng kapatid, grabe naman, parang bagang bias. Parang nasabi ko, bias yata ang Judas. Bakit? Sa haba rin ang panahon na binigay sa kanya ni Judas, at nagiging apostol pa siya, nagiging apostol pa si Judas, kasama niya pa ang Jesus Cristo, hindi siya nagbigyan ng chance pagkakataon na maisip niya na dapat mong gawin. Pero alam niyo mga kapatid, sinabi ni Lord Francis dahil sariling diskarte. Alam niyo, yung mga iniisip ni Judas, na pagtibay palalo, na iniisip niya sa kanyang sariling haka, tama talaga itong mga ginagawa ko. Tama itong ginagawa ko kasi nung gabi na una, ipagkakaluto na si Kristo, anong sabi ni Kristo kay Judas? Kapatid, friend, gawin mo ng madalian ang iyong plato. Ang iniisip na ni Judas, tama talaga itong gagawin ko. Tama itong gagawin ko. Pero alam niyo ba, mga kapatid, mayroon pa tayong mga nababasa sa Biblia na si Judas, sa kanyang pagiging apostol, nagtatanong siya kay Kristo. Hindi ko mapansin na nagtatanong siya. Hindi ka tayo sa ibang mga apostol. Maging si Pedro, pasaway si Pedro na kung totoo siya sa Biblia, talagang siya ang laging namumuna sa mga mali-mali eh. Si Pedro, sinasabi ko ni Judas, Satanas, lumagay ka sa likuran ko. Nung si Pedro may backslide, nagsisiling siya eh. Tignan niyo ha? Pero ang
magiging pagdestinasyon ni Judas sa kapahamakan, ginusto niya talaga yun. At yun ang kanyang desisyon for the rest of their life, mga kapatid ko. Kasi bakit? Sinabi natin kanina, maaari pang magsisi at maligtas si Judas. Nagsisi ba si Judas? Hindi. Yay! Nagsisi siya! Mga kapatid ko. Tingnan natin ang Matthew 27. Makibasa sa mga nais magbasa dyan sa ating mga young people. Matthew chapter 27 verse 3 up to verse 4. Sige, makibasa kasi yung oras ko maubos. Sige, si Ate Yana. Saka si Ate Mika, magkatabi sila. Sige. Nag-isa kayong talata, Ate Mika. 23 verse 4. Okay, 27 verse 3 and verse 4. 27. Sorry po. Sige. 27 verse 4. Kasi nasabi, nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan. Katapuan, kanilang sinabi, ano sa akin? Ito ang bahala niyan. Verse 4. Nasa nasabi, nagkasala ako sa aking Tapos na ba? Verse 4. Tapos na. Verse 4. Sige, verse 4. Verse 3. Nang magkasaloy si Judas na nagkanulo sa kanya, pagkakitang siya'y nakatulan na ay nagsisi, at isinaunit ang 30 putol na pilak sa mga pangulong saserdote at sa matatanda. Ang ginagawa niyo, bago umuso yata yung magbabasa na tayo ng Bible, mula sa bababa, akyat na. na sinasabi, nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dulong walang kasalanan. Nagkapuat kanilang sinabi, ano sa amin, ikaw ang pangalan. Yun! Sundan niyo, mga kapatid ko ha! Sundan niyo! Sapagkat alam ko, maraming magdadagdag nito at lalo pang magaganda itong topic na ito. Chapter 27, verse 3, tingnan nyo! Nang magkagayoy si Judas na nagkanulo sa kanya kay Kristo, pagkakitang siya ay nahatulan na, bakit daw? Ano? Ay nagsisi at isinauli ang 30 putol na pilak sa mga pangulong saserdote at sa matatanda. Ito ang kamalian ni Judas, mga kapatid ko. Alam niyo, sa loob ng 3 taon na kasama niya si Kristo, tingnan niyo, nasaksihan niya mismo ang power na taglay ni Kristo sa panahon na magkakasama sila. Tama ba? Ilang beses nasaksihan ni Judas na may kapangyarihan si Kristo halo sa lahat ng bagay. Hindi kaya magpabuhay ng patay eh. Ang gusto ni Judas, maghari na si Kristo sa kanilang panahon pa lang. Siya na ang nabiging hari ng Israel. Tama ba yan, mga kapatid? At ang nasa isip ni Judas, mas mapapadali at sigurado ako na maghari na si Kristo sa bayan Israel kung ipagpagkakanulo ko siya sapagkat gagamitin niya ang kanyang tangan-tangan na kapangyarihan, ang kanyang power pagkakahulihin at sadapin. Pero tingnan nyo, ang nangyari, nagulagan na siya, mali pala ang tingin na sa isip, nung nakita niya yung nakatula na si Kristo na magpako sa cross, ano ang ginawa niya? Nakumang sa flesh at ayun ano ko, mali yung sarili kong pag-iisip, mali yung sarili kong diskarte. Bilang tao, mga kapatid ko, tingnan nyo, kung tayo lang mismo sa ating sarili mag-iisip, kung di tayo nagtatanong, kaya tinuturuan tayo na magtanong. Amin ba yun? Kasi kung di ka magtanong, mawawala ka, maliligaw ka. Tingnan nyo, patunayan ko sa inyo na talagang si Judas, di talaga siya
Alam niyo mga kapatid, nabulaga si Judas. Nung makita niyang na hatulan na si Kristo na mabitay, tuloy natin ang pagbasa. Tingnan mo ha? Pastor, Sa verse ilang 4, minutes po? na sinasabi nagkasala ako. Tingnan nyo ha, nagsisitya, di ba? Aming bakaigan, nagsisitya, malinaw ang Biblia. Sinasabi, nagkasala ako sa aking pagkakalulo sa dugong walang kasalanan. Malinaw ang isip ni Judas. Datapwat, kanyang sinabi, ano sa amin? Ikaw ang bahala riyan. Isinaulit kasi ang tatlong kong pila. Nasundan niyo ako mga kapatid? Sa verse 5, at kanyang ibinulaksak sa sangtuaryo ang mga putol na pila. At umalis, anong ginawa? Nung pagkatapos maibalibag niya, may sauli ang tatlong putol na pila, anong ginawa ni Judas? At umalis at siya lumaon at ano? Nagbigti o nagpakamatay, mga kapatid ko. Tingnan nyo ha, nagsisisi siya. Pero kung titingnan natin ang kanyang pagsisisi, sarili pa rin diskarte, sarili pa rin kaisipan ang gumagana. Kasi kung titingnan natin, mga kapatid ko, ang totoong pagsisisi na natutunan natin sa Biblia, nagtatanong, tama ba rin mga kapatid ko? Sa panahon ni Apostol Pedro, the time of Pentecost, nung mangaral si Apostol Pedro sa Acts, tingnan nyo ang totoong pagsisisi, sundan nyo ako. Kasi matatapos yung oras ko. Acts chapter 2, verse 36. Sundan niyo ako. Ako na lang magbasa. Sundan niyo ako. Verse 36. Tingnan ang totoo pagsisisi. Pagkatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong itinako sa krus. Mismo ang bayan ng mga Hudyo Israel ang nagbabago mismo sa kanilang kababayan. Na si Kristo yung Kristo. Wala na pala. Hindi pa ko nakapagpagpala. Hindi ka naman. Anong ba ng mga nila sa tanong? Ang ganun